Ang sektor ng agrikultura ang siyang bumubuhay at tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa lipunan. Saklaw nito ang produksyon, distribusyon, gayon din ang kalakalan ng mga produkto sa iba't ibang dako, hindi lamang ng bansa kundi sa buong mundo. Kaya't ngayon, sama-sama nating alamin ang ilan sa mga nakapaloob sa sektor ng agrikultura. Kasamang samahan ng mga mamamahayag na galing pa sa Bicol at sa tulong ng Kagawaran ng Agrikultura sa naturang rehiyon, naglakbay kami upang makalikom ng kaalaman ukol sa pagtatanim at pangangalaga ng mga hayop sa mas moderno at progresibong paraan. Sa taong-taon pong ginagawa na benchmarking ng mga media na member ng Philippine Agriculture Journalists, we make sure na meron tayong isa o dalawa na farmer na nai-interview. And this time, isa itong integrated farm. And pwede nating makuha yung mga good practices niya, mga experiences na pwedeng i-share ng ating mga friends na media sa ibang farmers natin sa Bicol. Pansamantalamang natigil noong pandemya, mga 10 taon na ring isinasagawa ng grupo ang ganitong klaseng aktibidad. Sa Ilocos Province, kung saan pumunta ang grupo ngayong taon, matatagpuan ang award-winning at farm tourism site ng Region 1 na pinangalanang Tito Bert Agricultural Learning and Assessment Center. Partikular itong matatagpuan sa Kalayab, Santo Domingo, Ilocos Sur na isa sa 4 na farm na pinangangasiwaan ni Mr. Teresito Bert Batin o mas kilala bilang Tito Bert. Naitayo noong taong 2020, ang 1.2 hectares farm ay talamak sa mga bamboo trees o kawayan. Tampok din dito ang mga organic livestock at iba pang klase ng hayop tulad ng mga pagong at iba't ibang breed ng koneho. Matatagpuan pa rito ang babuyang walang amoy, insect traps na nagawa sa plastic bottles na pinahira ng isang klase ng glue na ginagamit bilang proteksyon sa mga pananim, modernong mga kagamitan na inihandog pa sa kanila ng Department of Agriculture. Accredited din ang farm na ito ng Technical Educational and Skills Development Authority o TESDA. Sa katunayan, 5 batch na rin ang nakapagtapos sa kanilang training center. Unahin natin yung mga teachers. Nung nakakuha na sila ng certificate ng OEPNC to, they promoted 1 rank higher. Tapos yung mga estudyante kakatapos sa agriculture, marami silang nakapunta na sa Israel at saka Canada. Isa lamang ito sa mga farm at training center sa lugar at mayroon pa sa Barangay Rizal sa bayan ng Santa, Ilocos Sur. Karamihan naman sa farm na matatagpuan sa Santa ang mga organic vegetables o yung mga pawang ingredients ng pinakbet tulad ng ampalaya, kalabasa, kamatis at okra. Isang malaking tulong din para kay Tito Bert ang kanyang mga naging karanasan noong nanunungkulan pa siya sa gobyerno. Establish ko yan nung nasa government pa ako. Kasi naging national awardee tayo sa agricultural extension worker. Kasi yung mga natutunan natin na ginagawa natin sa farm, sinulat natin yung mga technology para i-transfer natin yung kapwa natin agricultural extension worker at saka yung mga farmer. Higit din sa ipinagmamalaki niya ang kanilang isinasagawang training sa mga PDLs o yung mga nasa bilangguan sa rehiyon, dahilan para ituring bilang modelo ng mga bilangguan sa buong bansa ang Ilocos Sur Provincial Jail. We are trained the PDLs in Ilocos Sur Provincial Jail since 5 years ago. At saka natuto sila lahat ng organic production for vegetable at saka ruminant and chicken at saka pig meron din. Kasabay ng kanilang pagkatuto sa organic farming, nagsisilbi rin itong income para sa mga PDLs habang sila'y nasa loob ng kulungan. 160 piso na allowance na galing sa TESDA. Matutunan nila lahat from the start, from preparation up to marketing. Kasi pag marami silang produce doon, hindi nila makain, pinabebenta namin sa provincial capital. Kaya pag nakita nila, kasi fresh from the farm at saka organic, dami na bumibili yung mga employees natin. Isa lamang ang Tito Bert Agriculture Learning and Assessment Center sa maraming iba pang binisita ng PAJ Bicol sa 3-day benchmarking activity nito. At isa rin ito sa kinapulutan ng mga aral pagdating sa agrikultura. Hanggang sa susunod na pag-aani ng masaganang kaalaman, ito ang inyong ka-agri, Carol Tirao.